Our Bible verse for today is all about 2 Corinthians 9:8. And ang sabi dito, God bless us abundantly for good works. Magbigay lang kayo, magbigay kayo ng masaya, cheerful giving, at huwag nyo isipin na nawawalan kayo. Because God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will be abound in every good work. So sa Tagalog po, at kaya ng Diyos, kaya pasaganahin lahat ng biyaya sa inyo upang magkaroon kayo ng sapat sa lahat ng bagay at palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. So pagpapalaan kayo ng Panginoon para mas lalo pa kayo makapagbigay, para lalo pa tayo makatulong, lalo na sa maraming tao. So the purpose of blessing is good work. Ang layunin, ang purpose ng pagpapala ng Diyos ay upang mas maging mabait tayo sa kapwa natin, upang mas makatulong tayo sa kapwa natin na lahat ng meron tayo, lahat na binibigay sa atin ng Diyos, lahat ng pagpapala upang maging pagpapala tayo sa iba. So hindi nagbe-bless ang Lord na pinapalaan ng Panginoon and you are able to bless others. Kaya nga sabi, God is able to bless you abundantly, so that in all things and all times, having all that you need, meron kang kasapatan sa lahat ng iyong pangangailangan, ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Kapag the more ka pinagpapala ng Diyos, hindi ka nagkukulang, lalo kang naging pagpapala sa iba. Pinapala ka ba ng Diyos ngayon? And be a blessing to other people. Ikaw ba ay binless sa trabaho, sa promotions, sa negosyo mo? Binless yung member ng family mo. Binless yung anak mo. Ang purpose po niyan is upang malagana yung ating mabubuting gawa. At in the end, mapupulihan tayo ng ating Diyos. Sumagana lahat ng ating mabuting gawa at maitaas sa pangalan ng Diyos. So blessings increase to increase good work. Kapag lalong sumasagana ang ating buhay, lalo na pag pinagpapala tayo ng Diyos, yung good works natin nag-i-increase din. Mas sumasagana din. Kaya, kapag binless ka ng Panginoon, sabi nga ng ilan, yung blessing ng Panginoon, hindi dapat yan ang dudulot sa iyo ng mag-increase ng lifestyle, mas lalong gumarbo, mas lalong yuwabang yung pamumuhay mo. Hindi ganun eh. Hindi mag-increase ng lifestyle, kundi mag-increase ng mabubuting gawa, mag-increase ng generosity, mag-increase pagdating sa pagbibigay. So the more we are blessed, the more the good works increase, mas lalo nananagana yung ating mabubuting gawa. So napakaganda ng verse nito. And whoever sows sparingly will also reap sparingly. Pagkakaunti yung tinanim mo, kakaunti din yung tatanggapin mo, kakaunti din yung aanihin mo, kakaunti din yung pagpapala na makakamtan mo sa Diyos. And whoever sows generously will also reap generously. Pag sagana naman yung pagtulong sa kapwa, pagbibigay sa kapwa, sagana din yung aanihin mo mula sa Diyos. So each of you should give, decided what your heart to give. Not reluctantly, or for God's love, a cheerful giver. Yung Diyos natin, gustong-gusto niya yung mga taong nagbibigay. Kasi, kung nagbibigay ka, tapos hindi ka na masawa sa ginagawa mo, huwag ka na magbigay. Kasi hindi gusto ng Diyos yung ginagawa mo. Kung ikaw nagbibigay na mula sa iyong kalooban, masaya ka sa ginagawa mo. Kasi binibless ka ng Panginoon. Kapag pinagpala ka, naturally you want to bless others at masaya ka sa ginagawa mo. If you're happy of what you are doing, God is also happy. So masaya din ang Diyos. Kung malungkot ka at napipilitan ka, huwag ka na lang magbigay. So God is able to bless you abundantly, so that all things at all times, having all that you need, you will be abound in every good work. So habang nag-i-increase yung blessings natin, nag-i-increase yung good works natin, ano po ang resulta nito sa buhay natin? Number 3 is the result of generosity
is God's glory. Ang resulta ng pagiging mapagbigay ay hindi para maitaas yung ating mga sarili, kundi maitaas ang pangalan ng Diyos. Tandaan natin, kapag tinulungan natin, tayo pinapasalamatan. Wala namang problema tayo pasalamatan, pero hanggang ito na lang. Tayo itataas, tayo napapasalamatan, forget about it. Dapat kapag may tinulungan ka isang tao, make sure na Diyos ang pinapangaralan. Kung you have to make sure na yung kaluwalhatian is napupunta sa Diyos. Because it's easy to give, pero nagkakaroon tayo ng intention na nagbibigay yung mga mayayaman tao, nagbibigay sa mga public use, pwedeng property, pwedeng pera, diba? Or nagpapapiesta, kasi itataas yung pangalan nila. So, nagtataas ang sarili mo ko. And mali-mali po yun. Hindi ito yung Christian biblical perspective. Pag nagbigay tayo, tumulong tayo, ang natataas ng Diyos, ay natataas yung pangalan ng Diyos, yung Panginoon Diyos. Kaya sabi dito, sabi sa verse 10, sabi dito, pasasaganahin ka ng Panginoon para sumagana ang iyong mabubuting gawa. You will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion. Papayamanin, papaunlarin ka pa ng Panginoon para mas lalo ka makatulong sa kapwa. Mas lalo ka pa makapagbigay sa kapwa mo. Paunlarin ka ng Diyos for the purpose of increasing your good work. At para itaas yung pangalan ng Diyos. As sinasabi ng Diyos, sinasabi sa Diyos, through us, your generosity will result. Ang resulta ng generosity, ito ay thanksgiving to God, para yung mga taong tumatanggap magpasalamat sa Diyos, hindi sa atin. Itaas yung pangalan ng Diyos at hindi ating mga pangalan. So the result of generosity is God's glory. Kaluwalhatian ng Diyos. Huwag kailanman gamitin natin ang ating kayamanan para maitaas ang ating mga sarili. Sa halip, gamitin natin possessions to glorify our Lord. Naisabuhin natin to. Treat your resources as tools for good work. Lahat ng resources na meron tayo, pera natin sa bangko, savings natin, sinuswaldo natin, resources natin, property, or whatever that you have, or sasakyan, kung anong meron tayo, lahat yun tratuhin natin na tools. Pag sinabing tools, ginagamit. Parang magtili o lagari. May purpose. May patutunguhan. Ano yung purpose? Ano yung patutunguhan ng lahat ng tayo? Good works. Treat your resources as tools for good works. Tingnan mo ang lahat ng meron ka. Hindi lang bilang kasangkapan upang makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. So, hope this devotion will learn something to everyone, and God bless.